Mga kaaha, taas ang kamay ng nakapanood ng pelikulang Firefly. Totoong miss na to. Mahanap natin, Nay. Oo naman, tayong dalawa pa ba? Napansin niyo ba itong storybook na hawak ko? That's right! Ito mismo yung libro na sinulat ni Tonton Alvaro sa pelikula. Naisip niyo rin bang kung ano ang laman ng librong ito? Now, ngayong umaga, masaya kaming ibabahagi sa inyo ang storybook version ng pelikulang Firefly. Sinulat ito ni Ogie Rivera at sa ilustrasyon ni Aldi Aguirre. Sa isang malayang isla, may tanging paro-paro na may hilig sa dilim. Imbis na lumipad-lipad sa mga bulaklak tuwing umaga, mas gusto niyang gayahin ang mga paniki sa pagsirko-sirko sa hangin tuwing takip silim. Pero ang maiilap na alitap-tap sa isla na may marikit na liwanag sa kanilang katawan, tumangging makipagkaibigan sa lagalag na paro-paro. Huwag ka ngang susunod sa amin. Hindi ka napapagay sa dilim. Kaya pumulot si Paro-Paro ng maliit na bato. Ipinukol sa dakilang apoy na palutang-lutang sa tuktok ng mga puno at humiling. Sana magkaroon ako ng kaibigan. Sa ikatlong beses, nasapol din niya ang gitna ng ningas. Tumilamsik ang isang kislap ng apoy at mula rito'y kagila-gilalas na nabuo si Alitap-Tap, ang tanging alitap-tap sa isla na iniluwal ng apoy. Mula noon, ang Paro-Paro at Alitap-Tap ay naging matalik na magkaibigan. Isang dapit hapon, dumating ang isang mabangis na itim na aso. Na makita niya si Paro-Paro, nabighani siya sa mga kulay nito. Kaya agad niya itong sinunggaban. Tulong! Tulungan mo ako, Alitap-Tap! Tulong! Naku, paano kaya lalabanan ni Alitap-Tap ang itim na aso kung ang liit-liit niya? Pero mahal ni Alitap-Tap ang kaibigang Paro-Paro at ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa takot. Kailangan ko iligtas si Paro-Paro. Tinipon ni Alitap-Tap ang lahat ng kanyang tapang at lakas. Binilog ito sa isang pinakmalaking bola ng liwanag. At naglaho ang itim na aso nang tamaan ito ng liwanag ni Alitap-Tap. Pero hinang-hina naman siya at umandap-andap ang natitira niyang liwanag hanggang sa maubos ito. Sa paghabol sa itim na aso, napadpad pala sila sa kung saang lupain. Makabalik pa kaya sila sa islang pinagmulan? Lumipas ang ilang araw at nanumbalik ang lakas ni Alitap-Tap. Pero araw-araw pa rin siyang nangungulila sa dati niyang liwanag. Wala nang silbi ang Alitap-Tap na napunti. Mahanap ko ba ang nawawala kong liwanag? Huwag kang malungkot, Alitap-Tap. Tutulungan kitang makabalik sa isla. Hihiling tayo sa dakilang apoy na maibalik sa'yo ang liwanag mo. Sa isang malaking dahon, gumuhit ng mapa si Paro-Paro. Kapag nakita natin ang diwatang may mahabang saya at puting korona, ang higanting antukin na mahilig humatsing, at ang madilim na bunganga ng taong bato, ibig sabihin na sa tamang daan tayo pabalik ng isla. Sinimulan ng dalawa ang paglalakbay. Madalas silang huminto dahil lumalabo ang mga mata ni Alitap-Tap. Para solusyonan ang problema ni Alitap-Tap, pumitas si Paro-Paro ng malambot na sanga. Binalubaluktot ito at ginawang hugis antipara. Sumipsip siya ng nektar sa mga bulaklak. Dalawang patak nito ang ginamit niya para magsilbing lente ng pansamantalang salamin sa mata ni Alitap-Tap. Di nagtagal, sa haba ng paglalakbay, unting-unting nanghina si Paro-Paro at bumaksak sa lupa. Ipangako mo sa akin, kahit wala na ako, magiging matapang ka. Itutuloy mo ang paglalakbay pabalik sa isla at hahanapin mo ang iyong liwanag. Baka hindi ko kaya pag wala ka. Pumikit si Paro-Paro at hindi na muling dumilat pa. Kinabukasan, dala ang mapa, salamin sa mata at piraso ng pakpak ng yumawang kaibigan. Tinipon ni Alitap-Tap ang lahat ng lakas ng loob niya
at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Ang Diwatang may mahabang saya at puting korona. Tama nga ang mapa. Ang higanting antukin, sumisingaw, parang humaaching. Ang galing talaga ng mapa ni Paru-Paro. Sa gabay ng liwanag ng buwan, tinawid niya ang karagatan. Natanaw niya malapit sa pampang ang pangatlong palatandaan sa mapa ni Paru-Paro. Isang taong bato na may malaking bunganga. Isa pala itong kuweba na parang pamilyar na sa kanya. Alam niyo ba kung anong nangyari kay Alitaptap? Pagpasok niya rito, sinalubong siya ng libu-libong alitaptap na matagal na palang naghihintay sa kanya. At dahil kahanga-hanga ang kanyang kabutihang loob at katapangan, ibinalik ng dakilang apoy ang kanyang liwanag. Nang sumunod ng gabi, pinagliyab ni Alitaptap sa kanyang liwanag ang dala niyang piraso ng pakpak ni Paru-Paro. At saka ito hinagi sa hangin. Saglit itong kumislap bago tuluyang naglaho. Lumipad si Alitaptap kasamang libu-libong alitaptap sa isla na tila mga tuldok ng liwanag sa malawak na mundo. Kahit wala na si Paru-Paro, alam ni Alitaptap na lagi niyang kasama ang kaibigan sa kanyang bawat paglipad.